Maganda umaga po sa lahat. At tunghayan po muna natin uli po ang sa mga awit 34:13, no? Ito ang nakasabi po sa 13. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan. Puri nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita, no? Madali pong i-memorize, no? Yung 34:13. Dila mo'y pigilan sa paghabi ng kasamaan, no? So ang paghabi parang medyo malalim po na Tagalog siguro sa pagsabi, no? Sa pagsabi o kaya sa pagsalita ng kasamaan, no? So mga kaibigan, alam mo po ba ninyo na napaka talim yung ating dila, no? Mayroong isang kwento na ang aking tita, no? Yung tita ko kasi ay nasa farm sila. So ngayon marami siyang narinig na hindi maganda para sa kanya, no? So dahil doon, ginawa niya yung kanyang itak at saka no? Talagang sinugatan yung bunganga ng kanyang kapitbahay. So dahil lang sa salita, no? Kaya nakalagay po dito na sa 34:13, pigilan po ang ating dila sa paghabi ng kasamaan. Kasi powerful po yung ating dila, no? So biro mo yan, ang taong nalulungkot pwede maging masaya dahil lang sa tinatawag natin na ating sinasabi. Ang mga nawala ng pag-asa, pwede po siya magkaroon ng pag-asa, no? Dahil sa ginagawa, no? Ng ating salita, sa magitan ng mga salita. So ibig sabihin na powerful po talaga ang ating salita, no? So biro mo yan, pag tayo ay magsalita, napaka powerful po talaga, makapangyarihan po talaga. So kaya sabi ng iba, buti pa po suntukin niyo po ako, huwag niyo na ako sabihan ng hindi magandang mga salita, no? So tama naman po, dahil ang salita na masama ay makapagbigay ng kalungkutan sa atin, no? So makapagbigay po siya ng kalungkutan o kung ano pa man, no? Kaya mahirap ang mga salita, no? Kaya dapat ang ating dila pigilan po natin sa paghabi ng masama, o ibig sabihin po yan na pigilan po natin sa pagsalita ng hindi maganda, no? Napakahirap po kasi pag hindi maganda ang ating sasabihin. Subalit pag maganda ang ating sasabihin, tayo naman ay magiging alulod ng pagpapala. Dahil po ang pagpapala ay hindi po lamang sa magitan ng pera o kaya sa material na bagay, kundi pati rin po sa tinatawag natin na no? Tinatawag natin na sa magitan ng salita, no? So napakaganda, no? Dahil biro mo yan, no? Yung manalulungkot pwede maging maligaya dahil sa salita po na ating sasabihin. Yung mga nawala ng pag-asa, babalik ang pag-asa. So sa experience po ng inyong abang lingkod, mga kaibigan, mayroon po kasi nung doon niya pumunta sa abang lingkod sa Bulacan, mayroon isang babae na nabinat. So dahil sa kanyang napakatinding dinanas sa buhay, parang nabinat po siya. So ang ginawa ko po ay kinausap po muna, binigyan siya ng magandang balita, huh? So dahil sa magandang balita na yun, para nanumbalik ang kanyang, tapos siyempre hinilot din po siya, nanumbalik ang kanyang lakas, bumalik ang kanyang diwa, no? Kasi pag sinasabi nating diwa, yung parang ating tinatawag na, kasi pag halimbawa minsan, no, nawalan tayo ng pag-asa, so parang paningin natin ay madilim na. Kaya gi-share ko ang magandang balita sa kanya at naka-recover po siya. Tapos siyempre prayer, no? So alam niyo, mga parang aksidente lang siya, dahil sabi ng aming leader, sabi na puntahan muna natin yung kakilala ko doon sa kabilang barangay, no? So nag-tricycle kami, tapos pumunta po kami doon.
Tapos sabi niya, ito po siya. Tapos, saka ko kinausap. No? So, sa pagkakataon na yung makibigan, ni-share niya ang kanyang napakahirap na naranasan. No? So, but before that, siyempre parang binigyan na rin ako ng background ng aming leader. No? So, tapos yan. So, follow up na lang po. So, sa awa at habag ni Lord, nakarecover po siya. Kasi ang plan dito na kita po mga kaibigan, dahil sa kanyang matinding naranasan, na medyo nahirapan siya. So parang mawalan siya ng malay. So balit, nung rinig niya ang magandang balita, so ano siya, no? So siyempre parang bumalik ang kanyang lakas. So sa pagbalik ng kanyang lakas, siyempre hinilot po siya. At sa paghilot sa kanya, so lalo siyang nakaano siya, no? So of course ang nagpagaling sa kanya ay ang ating Panginoon, dahil siya lang ang tinatawag natin Jehovah Rapha. Ibig sabihin na siya ang pinaka-the best, pinaka-dakilang doktor, wala namang iba, no? So tayo ay ang doktor ay instrumento lamang, no? Kundi ang nagbibigay talaga ng kagalingan ay ang ating Panginoon. So yun po mga kaibigan, yung pinaka the best, no? Na maano natin, na ating masabi, no? Kaya mga kaibigan, alalahanin natin, pigilan ang paghabi ng kasabaan. Pigilan po natin ang ating dila sa paghabi ng kasamaan. Ibigay natin mga kaibigan yung tinatawag natin. Bali, tatlo natutunan ko po. So, una-una, kind words. Pangalawa, gracious. Tapos, pleasant. No? Kapag i-analyze po natin, synonymous po yung tatlo. Pero, ang pagkakaiba lang yan, parang hairline, no? Pag ang aking kaibigan nagsasabi, ang pagkakaiba lang dyan ay parang hairline lang. Ibig sabihin yung diferensya niya, parang buhok lang, kanipis, no? Kalaki. So, ibig sabihin na magkadikit po talaga, no? So, yan po mga kaibigan, no? So, kind, gracious, at saka pleasant word, no? So, pag i-analyze natin, parang parehas lang po talaga. So, siyempre, pag kind ka, gracious din yun. Pag gracious ka, pleasant word din yun, no? So, di ba, yun mga kaibigan, ating siya. Pero yung word na yun, may kanya-kanya siyang kuha, no? Tulad yan, magbigay po tayo ng, para halimbawa, lagari, pwedeng iputol, o itak. Itak pwede rin iputol, kutsilyo, plies, no? Subalit mayroon silang specification, no? Plies cutter, pwede sa alambre, hindi naman pwede itak, no? Kapag siyempre itak, o kaya pag gusto na maging maganda sa lagari, no? So kaya ganun mga kaibigan, no? So ulitin ko po, pigilan po natin, ayon dito sa verse na nabasa natin, pigilan po natin ang ating dila sa paghabi ng hindi maganda. So yan mga kaibigan, no? Pigilan po ng ating dila sa paghabi ng kasamaan, no? So napakaganda, no? Pagtingnan natin yung verse na yan, no? Kasi makatulong din po sa atin pag magsalita tayo ng maganda. Di ba maganda ang resulta? Kasi pag ano pang itinanim natin, yun din po ang ating aanihin. Kaya mga kaibigan, maraming po salamat sa inyo. So tayo na po ay malalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita. Tulungan mo po kami, O Lord, na makaya namin i-disiplina, O Lord, ang aming mga dila. Lord, gabayan po kami na lahat naming sasabihin ay kaaya-aya at katanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat. Sa iyo lamang ang kapurihan, kalwatian
dinadahin namin ito sa matamis na pangalan. Yung anak na si Jesus na aming Panginoon at Kapagligtas. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.